MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa MBC Network News. President Duterte babiyahe sa Mindanao kahit may banta sa seguridad. Artist sketch ng nag-iwan ng bomba sa US Embassy inilabas ng PNP. Kabayanihan ni Andres Bonifacio inalala ngayong Bonifacio Day. Sa trending news, lalaki patay sa salpukan ng motorsiklo at kotse. Sa good news, kaanak ng mga biktima sa Maguindanao Massacre tutulungan ng TESDA. Sa Alam Ba News, ano-ano ba ang mga pagsabog sa Pilipinas na inako ng mga rebelding grupo? Sa Newscovery, collapsible bottle na imbento. Sa ibayong dagat mula sa Colombia, eroplano nag-crash. Sa Game Now, UP Pep Squad umuwi dala ang 6 na medalya. At sa balitang showbiz, Baron Geisler naghamon na kasuhan siya sa pag-ihi niya sa mukha ni Ping Medina. At Claudine Barreto, tinawag na duwag si Raymart Santiago. Hindi nasisindak si Pangulong Duterte sa pambobomba sa kanyang advance party sa Mindanao na ikinasugat ng 7 presidential security agents at 2 sundalo. Sa kanyang pagsasalita sa binuksang Mega Drug Rehabilitation and Treatment Center sa Nueva Ecija, sinabi ng Pangulo na tuloy ang biyahe niya sa Marawi City sa kabila ng pambobomba at sa mariing payo sa kanya ng PSG na huwag tumuloy. Pabirong sinabi ni Duterte na kung may mangyayari sa kanya, nariyan naman si Vice President Leni Robredo para pumalit sa kanya. Bago ang pambobomba sa convoy ng PSG, may itinanim na bomba malapit sa US Embassy sa Maynila na nadiskubre at na-defuse ng otoridad. Baka, there's trouble there in Mindanao. It is within control, but it's a troublesome thing. So I have to fly tomorrow to go to yung advance party ko na belonging to the Presidential Security Group na ambush pa kanina. Tinawaan ng IED. But I'm going there. I'm going there because I'm simply going there. The advice was to postpone. I did not. I told them. And if possible, take the same route. You can have a little gunfight here, gunfight there. Exercise, baka. Kung hindi ako lulusot, nandiyan naman. That's why we have a Vice President, Leni Robredo. And we can have a gentle President also. In exchange for the courteous mouth. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Samantala sa iba pang balita, inilabas na ng Philippine National Police or PNP ang artist sketch ng nag-iwan ng bomba sa US Embassy. Kung ano ang itsura nito at sa susunod na hakbang ng PNP, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. May idea na ang PNP ng hitsura ng lalaking nag-iwan ng bomba malapit sa US Embassy sa Maynila.
Iniharap ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa media ang artist sketch ng suspect na nakitang bumaba sa taxi dakong alas 2 ng madaling araw Lunes at nag-iwan ng package. Sinabi naman ni de la Rosa na malaki ang posibilidad na Mauti Terror Group ang nasa likod nito, na anya'y gustong-gustong magpakilala sa international terrorist group na ISIS. Binanggit ni De La Rosa na may reward sa PNP ang sinumang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa suspect. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, inalala ngayong araw ang kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio. Maagang nagdaos ng seremonya ng pagpupugay sa bantayog ng bayani sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Para sa kabuuang report, alamin natin, nagbabalik si RH48, Sheila Eduba. Inalala sa araw na ito ng Bonifacio Day ang kabayanihan at katapangan ni Gat Andres Bonifacio na nagdeklara ng himagsikan laban sa Espanya. Maagang nagdaos ng seremonya ng pagpupugay kay Bonifacio sa ika-153 kaarawan nito sa kanyang bantayog sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ginanap ang seremonya sa monumento ni Bonifacio sa Caloocan, sa Balintawak sa Quezon City at sa Tutuban sa Divisoria, Maynila. Sa Quezon City, si Congressman Bingbong Crisologo ang nanguna sa seremonya, habang sa monumento naman sa Caloocan ay dumalo si dating MMDA Chairman Francis Tolentino. Para sa MBC Network News, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. At kaugnay ng balitang yan, kuha muna tayo ng update sa paggunita pa rin sa Bonifacio Day. Ibabalitain sa atin ang live ni RH29, Kuya Boy Gonzales. Kuya Boy, ano na nangyayari dyan? Yan, andito na ako sa Mendiola at yung mga realista na galing ng Mayan Garden dito sa may era na Ermita ay nagmata sila patungo nitong Quezon Boulevard sa Quiapo at kumana sila sa Recto Avenue at naghintay pa sila dito sa may Moraita Recto dahil sa may mga ilang mga militanting grupo na rin nandito na sa Mendiola. Ang kapasin-pasin dito, may mga ilang hanay na mga polis ang nakikita ko dito sa pinakababa na mukhang hindi sila papayagang makalapit dito sa pinaka-arko ng Mendiola. At yung kanilang ito mayroon ng mga polis na nakaharang ay itong dito sa may kahabaan ng Ligarda. Yung kanto ng Ligarda at sa Recto naman, yung mga grupo ng mga militante, nabila natin yung grupo ng sentro, yung grupo ng mga magagawa, ay nandun sa Mercato Bispo. Hindi pa sila lumalapit dito sa mismong Mendiola dahil sa nagantay sila ng mga kasamahan nila. Pero ang napasin ko rito, may mga stage na nakalagay rito. Parang nito parang ito yung mga pabor naman sa mga supporters naman ng Pangulong Duterte ang nauna na rito. Ang grupo nila yung Gilusang Pagbabago, Defend the Republic, Isulong Pagbabago. Kaya yung mga pulis ay inaranan muna yung mga nakaharap sila dito sa grupo ng mga pro-Duterte, yung mga supporters ng Pangulong Duterte. Ito yung sitwasyon na yun. At dinadaanan pa yung Ligarda, pero hinto muna yung mga militante na galing ng Mabuhay Rotonda, sa may Moraita, Recto. Andito sila sa mismong kanto ng Ligarda at Recto. At mukhang hindi ata sila muna papayagan na makalapit dito sa mismong titisperin ko
Paano to? Grupo to ng mga ng mga supporters ni Duterte, ng Pangulong Duterte. Ito na yung mga realista. Ano plano? Makakalapit na sila rito? Hindi po. Ang nagsusap po yung dalawang magkabilang panig. Ang kanilang agreement po ay hintayin po matapos itong Duterte Group at saka itong kabilang panig naman na pinamumunuan ni Joshua Mata. Saka sila, hindi po sila magsasabay dito. Ang agreement po nila, maganda naman po na hindi makakaalam sa dali ng trapiko. Okay, salamat si Chief Inspector Rinco. Yun, tatapusin muna, Bien, yung programa rito. Kasi, baka pag nagkabigay dito, magkaroon pa ng hindi maganda. Kaya, hinihintay mo na matapos ito programa dito na tawag dito, Republic Defender. Pero Kuya Boy, ano ba ang pinaglalaban nila at nandyan sila ngayon or papunta ba sila dyan sa Liwasang Bonifacio, Kuya Boy? Hindi. Ito yung yung mga militante. Yung rally yun, rally ng ngayong kaarawan ni Andres Bonifacio, ni Gat Andres Bonifacio. Sila yung sinabay na rin nila yung pagtutog nila sa paglibing kay Dati Pangulong Marcos sa libing ng mga bayani. Tapos ito galing to ng ito proyekto ay napupuno na ng mga tao to. Kaya galing ng Welna Butonda, Espanya, nandito na sa may Moraita, galing ng Meha sa may Liwasang Bonifacio, nandito na sila sa kahaba na rekto. So Kuya Boy, palagay ko dahil sa sobrang ingay dyan sa iyong lugar ngayon, marami ng tao, kamusta na ba ang trapiko? Ay nako, matindi na yung dali yung trapiko dahil sa iwasan na po nila itong area ng Mendiola, Recto, Regarda dahil talagang hindi na umuusad yung dali ng trapiko. Sarado na itong kung galing ka ng Santa Cruz, patungo ka ng Mendiola, sarado na yung pinaka right side ng Recto. Tapos yung kabila naman, mukhang napupuno na rin ng mga itong isang lane. Kung galing ka ng Mendiola, patungo ka naman ng Santa Cruz. Ay napupuno na ng mga realista itong magkabilang side. Kaya ang atento nito, yung area ng Ayala Boulevard, sa may Santa Mesa, San Juan, na papunta rito yung area ng Quezon City, yung mga patungo dito sa area ng Mendiola. Alright, Kuya Boy, isang katanungan na lang, mananatili ba yan isang buong araw ba yung gagawin nilang programa, Kuya Boy? Ang programa yun, sabi nila, magsasagawa sila ng programa dito. Ang mukhang ang iba, sabi ang plano, magtutungod daw sa libingan ng mga bayani. Alright, Kuya Boy, maraming salamat. Wala sa Mendiola, yan ang Sergio Gonzales, Orange 29 naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, nanindigan si Senator Laila De Lima na hindi niya bubueltahan o sisiraan ang dating driver-lover na si Ronnie Dayan. Ayon sa senadora, kung anuman ang nangyari sa kanila ni Dayan ay sa kanilang dalawa na lamang. Para sa kabuuang detalye, alamin natin sa report, nagbabalik si RH09, Sonny Casulia. Bagamat inilaglag siya ng kanyang dating driver, bodyguard, lover na si Ronnie Dayan, walang balak si Senador Laila De Lima na sirain o beltahan ito. Ayon kay De Lima, hindi niya ugaling siraan ang isang tao na naging bahagi ng kanyang buhay. Iginit ni De Lima na tulad niya ay inosente rin si Dayan sa pagsasangkot sa kanila sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prisons. Idinagdag pa ng senador na silang dalawa lamang ni Dayan na nakakalam kung ano ang naging relasyon nila, kung sino ang may kasalanan at kung bakit natapos ang kanilang relasyon. Matatandaan na sa pagharap ni Dayan sa House Committee on Justice, inamin ito ang 7 taong relasyon kay De Lima at 5 beses siyang tumanggap ng drug money mula kay Kerwin Espinosa para kay De Lima. RH9, Sonny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng report.
Sinibak na hepe ng PNP CIDG Region 8 na sangkot sa pagpatay kay Mayor Espinosa, may backer umanong opisyal ng gobyerno. Ibabalitan sa atin ng RH28, Raymond Dadpa. May sinasandalang mataas na opisyal ng gobyerno si Police Superintendent Marvin Marcos kaya malakas ang kanyang loob. Ito ang ibinulgar ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa kasunod ng balitang nasibak na pala ito bilang hepe ng CIDG Region 8 bago napatay si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa. Ngunit may mas mataas na opisyal sa kanya na tumawag kaya naibalik sa pwesto si Marcos. Dito na sumunod ang pagpatay kay Mayor Espinosa sa kulungan. Tumanggi si De La Rosa na kilalanin sa ngayon kung sino ang nasabing opisyal, ngunit nakahandaw mo nitong sabihin sa isang executive session sa Senado. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadpa sa RH28 naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, pinayuhan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos si dating Senator Bongbong Marcos Jr. na maghinay-hinay o huwag magmali na maging Pangulo o humalili na maging Pangulo ng Pilipinas. Kung ano pa ang ibang mga iniwang salita ng dating Pangulo kay Senator Bongbong Marcos, alamin natin nagbabalik si RH48, Sheila Edubas. Pinayuhan ni dating Pangulong Fidel Ramos si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag magkumahog sa ambisyong maging presidente. Tangasang sinabi ni FVR na halatang nagmamadali si Bongbong sa pag-asinta sa kapangyarihan ng presidente. Ayon kay FVR, sa edad na 59 na taong gulang, marami pa umanong oras ang dating senadora para pagtuunan ng pansin ang trono sa Malacanang. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalik. Samantala, tanggap pa tayo ng isa pang report. Dalawang biniling fighter jets ng Administrasyong Aquino sa South Korea darating na sa Huwebes. Ibabalitan sa atin ni RH21, Florante Rosales. Nakatakdang dumating sa Huwebes ang dalawang pang FA-50 fighter jets na binili ng Administrasyong Aquino sa South Korea. Ito ang pinagmalaki ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa kanyang talumpati sa 77th anniversary ng Department of National Defense. Ayon kay Secretary Lorenzana, mayroon ng 4 na modernong fighter jets ang Philippine Air Force sa tinasang i-deliver ang 8 iba pa sa susunod na taon. Sa Clark Field, Pampanga, i-welcome ni Secretary Lorenzana ang pagdating ng dalawang fighter jets na paliliparin ng mga piloto ng Korean Aerospace Industries Limited. Matatanda ang pinuna ni Pangulong Digong Duterte ang acquisition ng mga fighter jet dahil sayang lamang anyang pera na pinambili rito sa halip na binili ng mga helicopters na may night vision capability. Yan ang DZRH News. Florante Rosales ng RH21 naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, pinal na ang exemption ng mga OFW sa pagbabayad ng terminal fee. Kung ano ang kaibahan ng bagong mandato sa dating kautusan para sa mga OFW, alamin natin nagbabalik si RH09, Sunny Casulia. Malilibre na sa airport fee ang overseas Filipino workers na bibili ng ticket sa abroad simula sa Marso 2017. Ayon sa Department of Transportation, kinumpirma ni Airport General Manager Ed Monreal na pumayag ang mga airline na huwag nang pagbayarin ng terminal fee ang OFWs na bumili ng tickets abroad pauwi sa Pinas. Nagkakahalaga ng 550 pesos ang terminal fee na isinasama sa ticket pero ibinabalik din sa pamagitan ng MIAA refund, bagay na nagbibigay ng abala sa OFWs. Ipatutupad ang pribilehiyong ito sa OFW simula March 2017 para mabigyan ng sapat na panahon ang airline companies na mag-update ng systems. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, magbalitang showbiz na muna tayo. Baron Geisler, naghamon na kasuhan siya sa pag-ihi niya sa muka ni Ping Medina. Ibabalitan sa atin ni RH43, Rocky.
Hindi natinag si Baron Geisler sa kaliwat kanang pagkondina sa kanya dahil sa umano'y pag-ihi niya sa muka at katawan ng kanyang co-actor na si Ping Medina. Sa kanyang Facebook page ay sinagot ni Baron isa-isa ang mga kumukondina sa kanya, kabilang dito ang kanilang direktor na si Arlene de la Cruz, ang chairman ng Film Development Council of the Philippines na si Lisa Dino at mismong si Ping. Hinamo din ni Baron ang mga ito na kasuhan siya sa di umano'y pag-ihi niya sa mukha ni Ping. Ang buong detalye mamaya sa aking STL Showbiz Chismis Live. Ako pa rin si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala, ito babala sa mga motorista, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho para hindi tayong magaya sa ating trending video ngayon kung saan makikita na nakahandusay na katawan ng isang lalaki sa lansangan. Para sa kabuang detalye, alamin natin, nagbabalik si RH48, Sheila Eduba. Trending ngayon sa social media ang video ng isang lalaking wala ng buhay at nakahandusay na lang sa kalsada sa La Union. Makikita sa video footage na meron ng mahigit 20,000 views. Naduguan ang biktima at wasak na wasak at halos hindi na magamit ang motorsiklo matapos umanong bumangga sa isang Toyota vehicle sa Arco, Agoo. Naganap ang insidente tanghaling tapat noong Sabado. Ayon sa mga saksi, tumilapon ang lalaki mula sa kanyang motorsiklo habang hindi na naabutan pa ang driver ng nakabunggong sasakyan na may plakang ABG 7543 matapos ang insidente. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalik. Samantala, 7 taon matapos maganap ang malagim na Maguindanao Massacre na pumaslang sa 58 katao kabilang ang 32 mamamahayag, wala pa ring hustisya ang pamilya o kaanak ng mga ito hanggang sa ngayon. Bagamat sadyang mailap ang tinatawag na tunay na hustisya, hindi naman tumitigil ang pamahalaan na makatulong kahit papano sa naiwang pamilya ng mga biktima upang maipagpatuloy ang kanilang mga buhay. Tulad ng TESDA na nangako na ng kanilang tulong. Ano ang tulong na ito? Alamin natin ang kabuuang report na yan sa pamamagitan ni RH09, Sunny Casulia. Nangakong tutulong ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga kaanak ng mga naging biktima ng Maguindanao Massacre. Ayon kay TESDA Director General Giling Jane Mamundyong, handa na ang ahensya na bigyan ng scholarship grants ang mga naulila na mga napaslang sa karumaldumal na krimen noong November 23, 2009. Paliwanag ng kalihim, ang hakbang na ito ay kanilang idudulog sa opisina ng Commission on Higher Education o CHED upang mas mapalawig ang nasabing misyon. Nangako rin si Mamundyong na tutulong ang ahensya na hanapan ng mapapasukang trabaho ang kaanak ng Maguindanao Massacre victim kung saan daan ang mga ito sa isasagawa nilang skills training upang mahasa sa anumang papasuking karera. Kaugnay nito inatasan ng opisyal si TESDA Deputy Director General Alvin Feliciano na makipag-ugnayan na rin sila sa National Press Club upang direktang kilalanin ang mga kaanak na mga mamamahayag na biktima ng nasabing massacre. At yan ang ating Good News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Nitong nakaraan araw lamang, isa sa mga balitang gumawa ng ingay ay ang bomba na natagpuan sa tapat ng US Embassy sa may Ross Boulevard, Maynila. Pero alam nyo ba ang mga malalaking pagsabog sa Pilipinas na inako ng mga rebelding grupo? Alamin natin sa report ni RH49, Rita Salong.
Noong Lunes ng umaga, nabulabog ang kahabaan ng Rojas Boulevard na makakita ang isang street sweeper ng isang improvised explosive device sa isang basurahan sa tapat ng embahada ng Estados Unidos. Kaagad namang rumisponde ang kapulisan at ayon kay Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa, suspetsa nila kagagawa nito ng Maute Group, isang grupo ng mga rebelde na pilit dinidikit ang sarili sa ISIS. Ang nasabing insidente ay naganap ilang araw matapos salakayin ng nasabing grupo ang bayan ng Butig sa Lanao del Sur. Inilipat na rin pansamantala ang munisipyo ng nasabing bayan dahil ang lumang munisipyo nito ay tinake-over na ng mga Maute. Tinanggal nila ang bandila ng Pilipinas sa flagpole ng munisipyo at pinalitan ng watawat ng ISIS. May mga residente rin na sapilitang lumikas dahil sa patuloy na opensiba sa pagitan ng militar at ng rebelding grupo. Kaakibat ng pag-atake ng mga rebelde ay ang mga pagsabog. Makailang beses na rin ba tayong ginulat ng mga pagsabog na dulot ng mga rebelding grupo tulad ng Abu Sayyaf, MILF, MNLF, NPA, Jemaah Islamiyah at ngayon ang mga Maute. Ayon kay PNP Chief Bato, wala siyang balak na pagbawalan ng publiko na umiwas sa mga matataong lugar. Dahil pag ginawa niya ito, para na rin niyang sinabi na nanalo ang mga rebelde sa paghahasik ng takot at pangamba sa mga tao. Balikan natin ang ilan sa mga pagsabog na nangyari sa Pilipinas na inako ng mga rebelding grupo. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito naman, good news para sa mga mahihilig mag-travel o mag-hiking pero walang lalagyan ng kanilang tubig dahil naimbento na ang collapsible bottle. Kung paano ito ginagamit, alamin natin sa ating report. Do you love traveling? Siyempre, ang kakambal niyan ay uhaw. Kaya naman, kailangan mong magdala lagi ng water bottle. But the problem is, masyado itong bulky, kaya naman tinatamad kang dalhin ito. Worry no more, dahil may collapsible solution na sa iyong bulky bottle problem. Ito ang Care Bottle, isang collapsible travel bottle na gawa ng Care Factory. Ito ang kaisa-isang bottle na kayang ilagay kahit sa maliit na bag at fit na fit sa iyong style. Ang unique spiral design nito ay nagsushrink nang hindi nasa-sacrifice ang maganda nitong design. Ayon sa Care Factory, mission nila na mabawasan ng plastic consumption dahil lumalabas sa pag-aaral na sa taong 2050, mas marami na ang plastic bottle na itinatapon sa dagat kaysa sa mga isda. Kung kaya't naisip nila ang nasabing ideya. Ang Care Bottle ay magiging available pa lamang ngayong Disyembre. At yan ang ating news coverage, RH44, Vian Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Colombia, eroplano nag-crash. 71 katao ang patay habang 6 ang nakaligtas sa malagim na airplane crash sa Colombia kung saan 77 katao ang lulan ng eroplano. Kabilang ang sikat na Brazilian football team na Chapecoense. Patungong Brazil via Bolivia ang eroplano nang mag-send ng electrical fault ang piloto nito bago mag-crash sa kabundukan. Ayon sa Colombian Civil Aviation Body, 6 na katao ang kumpirmadong nakaligtas sa trahedya, kabilang ang 2 footballers, ang defender na si Alan Russell na ngayon ay in shock pa rin at reserve goalkeeper na si Jackson Foman. Nakatakdasan ang maglaro sa finals ng Copa Sudamerica ang kupunan na laban sa Atletico Nacional. Pahayag naman ng organizers, hiniling na ng Atletico Nacional na ibigay na lang ang kampyonado sa Chapecoense. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Uuwi ang University of the Philippines Pep Squad dala-dala ang kanilang 6 na medalya mula sa 2nd Asian Cheerleading Dance Sport Competition na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Bilang kinatawan ng Pilipinas, nakakuha ang UP Pep Squad ng gold sa mixed group stunts at silver naman para sa all-female team cheer, cheer dance duo at cheer dance group category. Bronze naman ang inuwi nila mula sa all-female group stunts at mixed team cheer categories. Matatandaan na hindi lumahok ang UP Pep Squad sa nakaraang UAP Cheer Dance Competition dahil sa alitan ukol sa resulta ng competition noong nakaraang taon. Sabi ng UP Pep Squad noon na pagtutuunan na lang nila ng pansin ang pagiging kinatawan ng Pilipinas sa mga international competitions. Ang UP Pep Squad rin ang magdadala ng bandila ng Pilipinas sa darating na 9th Cheerleading World Championships na gaganapin naman sa Takasaki City, Japan. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Nagbubusa si Claudine Barreto matapos na masaktan ang kanyang anak na si Santino ng pinsan nito. Sa kanyang Instagram account, hindi lamang sa pinsan ni Santino galit si Claudine, kundi maging sa dating asawa nitong si Raymar Santiago. Ito ayon kay Claudine ay dahil hindi man lang nito na ipagtanggol ang kanilang anak sa nanakit dito. Dahil sa sobrang galit ng aktres kung kaya tinawag nitong duwag si Raymar. Ang buong detalye mamayang alas 12 sa STL Showbiz Chismis Live. Ako pa rin si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para sa lagay ng ating panahon, patuloy ang mararanasan nating magandang panahon sa malaking bahagi ng bansa, bagamat makakaapekto pa rin ang pag-iral ng tail end of a cold front sa silangang bahagi ng Northern Luzon sa bahagyang magpapaulan dito. Dahil dito kaya't asahan na ang may light to moderate rain showers at thunderstorms sa rehiyon ng Cagayan Valley at mga probinsya ng Aurora at Quezon. Makakaranas naman na may light rain showers sa mga rehiyon sa Ilocos at Cordillera. Samantala, asahan naman na may light or isolated rain showers o thunderstorms ang mararanasan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 6:05 na umaga at lulubog naman mamayang 5:25 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Samantala, bago po tayo magtapos, ilang araw na lamang ba bago magpasko? Meron na lamang tayong 24 days, 12 hours, 23 minutes, and 8 seconds. Malapit na. At sumayin nyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News at Dennis Antinor Jr., ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Bien Dacles. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.